Good morning, magandang umaga. Live broadcast po tayo sa loob ng Victory Liner ah, dito sa Dao. At habang naghihintay ng pasahero ay magbigay muna tayo ng message. Ngayon po ay araw ng Lunes, episode 73 na po tayo. Yan, nakikita niyo po yan. Habang naghihintay ng pasahero itong Victory Liner papuntang Olonga po. Okay, ang sabi ng banal na kasulatan sa Joel 2:25, ibabalik ko sa inyo ang mga taong kinain ng balang o mga nasira. Special mention po sa Isabela na kung saan ay nangangasira po yung mga halaman o yung mga pananim doon sa malalawak na lugar na tinaniman dahil sa kakulangan ng ulan. Anyway, maraming salamat pa rin sa Diyos dahil ang pangako niya ay i-restore niya or bibigyan niya ng or ibabalik niya lahat ng mga nasira. May mga bagay na akala natin ay sira na talaga ang lahat at bumagsak na sa mga, lalo na yung mga may malalaking puhunan sa kanilang pataniman. Tayo po ay saglit na manalangin. Maraming salamat o Diyos sa mga oras na ito at maraming salamat sa pag-iingat mo. Ako ay kasalukuyang nasa biyahe, Panginoon, pabalik sa Zambales. Naway gabayan mo ako at gayon din sa aking mga makikinig. Maraming salamat naman sa aking pangalan ni Jesus. Amen. And greetings kay Ma'am Maripas. Naririnig mo ba ako? Siguro naman naririnig nyo ako, no? Medyo maingay dito sa paligid. Gayon pa man ay papatuloy tayo sa maliit or sa maikling message. Sa mga nakaraang episode ay tinalakay natin ang empathy, compassion, and forgiveness. At ngayon naman ay dadalhin tayo sa or ating pagbulay-bulayan patungkol sa restoration. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, siya rin ay nagpapanumbalik. Nabanggit ko sa Isabela dahil kagaling ko doon, halos tuyo na yung mga halaman, mga pananim na hektar-hektar at ayon doon sa mga ibang mga farmers, napakalaki ng mga nagastos nila. Merong 50,000, may 100,000, gano'n. So, dahil sa kawalan ng ulan, pagdating ko dito sa Dao, ang lakas ng ulan. Ang background po ng Joel, the book of Joel, ang sabi doon ay gano'n din. Maraming nangasira na mga pananim dahil sa mga balang. Ngayon naman ay El Nino, no? So, yan po yung ang pangako ng Diyos ay ibabalik ko sa inyo ang mga nangasira or mga sinira ng balang, mga natural calamity. Ibinalik niya ang pag-asa, ibinalik niya ang kagalakan, ibinalik niya ang kinabukasan. Kaya purihin ang Diyos dahil siya ang Diyos na siyang lumikha, siya ang nakakita sa lahat ng mga nangyayari. So, iniwanan ko na medyo may kalungkutan yung Isabela dahil nga sa hekta-hektaryang mga lupain na maraming pananim. Gayon pa man, ang Diyos pa rin ang siyang nakakaalam, no? May mga taong nagsasabing ang laki ng pinuhunan namin dyan, mauwi lang. Hanggang ngayon, wala pa ring ulan. Subalit sabi po ng Panginoon ay ibabalik ko. So maaring hindi na maibabalik yung maaring ngayon dahil yung mga maisan doon makikita mo talagang lantang-lanta na, yung iba hindi na lumaki dahil sa kawalan ng ulan. Ganyan din po ang buhay natin. Minsan po ay akala natin na hindi na maibabalik. Nawawalan tayo ng pag-asa. Ang pangako ng Diyos ay ibabalik niya or i-restore niya.
At narito po ang ikalawang katotohanan. Ang Diyos ay nagpapagaling sa mga sugat ng puso. Sa ating buhay, may mga sugat na hindi nakikita, sugat ng kabiguan, sugat ng pagkawala, sugat ng pangungutya. Ngunit ang Diyos ang dakilang manggagamot. Gayon din sa mga pananim na mga nasira sa lugar na yan sa Isabela, dalangin ko na magkaroon ng restoration at sana magpadala ang Diyos ng ulan. Ito po ay panalangin ng maraming tao o mga kaibigan doon na nabisita ko at mismong mga kapamilya ay nananalangin ng ulan na magbigay at maghatid ng para mabuhay po itong mga halaman na ito. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asa. Ang sabi sa Joel 2:2 ay ibabalik niya, i-restore niya yung mga nangawala. At ganoon din sa buhay natin, kung ang buhay natin ay nawawalan tayo ng pag-asa. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nakay Kristo ay bagong nilalang. So hindi ka tinawag ng Diyos ayon sa iyong nakaraan. Tinatawag ka niya sa layuning inihanda niya para sa inyo. No, may isang sirang palayok na itinapon dahil wala ng halaga, di ba? Ngunit kinuha ng isang mahusay na manggagawa at isa-isa niyang inayos ang mga bitak. Pinaganda niya ito. At nang matapos, mas naging mahalaga pa ito kaysa noong bago pa. Ganito ang Diyos natin. Hindi niya tinatapon ang mga taong wasak, kundi inaayos sila. Okay, greetings mula kay Ma'am Maripas. At ganon din kay Loy 23, good morning Pastor. At kay Ma'am Edna, maraming salamat po. At nasa mabuti kayong kalagayan na aking iniwanan dyan si Isabela. At ganon din kay Iris. Ayan, medyo moving na yung wala pang karga itong Anyway, sige, mag-devotion na rin yung mga nakakarinig sa paligid ko. Kung ikaw ay isang magulang na nasaktan, kung ikaw ay kabataang naligaw, kung ikaw ay manggagawang nawalan ng pag-asa, magandang umaga, buddy. Kumusta dyan sa Dasol, Pangasinan? Umuulan ba dyan? Anyway, nandito ako ngayon kasalukuyan sa loob ng Victory Liner. At dahil 5:30 at meron tayong commitment kay Lord para magpahayag ng salita ng Diyos, ay gawin natin. So maraming hamon ng buhay natin, katulad ng iniwanan ko sa Isabela, no, na walang ulan talaga. Grabe. Tuyong-tuyo yung mga halaman. So, mga hektar-hektaryang masisira. Kaya sabi ko ay isang special mention ang Isabela dahil sa kanilang nararanasan ngayon. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil ibabalik po ng Diyos ang mga nangasira. At habang ako ay nasa biyahe ngayon patungong pabalik sa Zambales, ay laman ng aking isipan at panalangin yung mga kasalukuyang nararanasan sa Isabela. Kaya tulungan nyo akong pakisama sa inyong panalangin sa mga nangyayari sa kabilang dako ng ating lugar sa bandang Luzon. At sa Mindanao naman ay kasalukuyang na binabaha. Sumobra naman ng ulan doon sa kabilang banda sa Mindanao. So, ang tao ay maaaring nakakita ng katapusan, ngunit ang Diyos ay nakakakita ng panibagong simula. Olongga po sir, broadcasting lang muna ako. O yan si biyaheng Olongga po. Mula sa Tao sir, na lang. Thank you. Ayan. Ayan pa yung aking ticket. Binigyan ako ng ticket ng poging konduktor. Nandito po, live broadcasting po tayo sa loob ng Victory Liner. Ayan, ang sabi po ng Diyos ay ibabalik ko
At kapag ang Diyos ang kumilos, ang dating mga pag-abag natin, pag-aalala, problema, mga luha. Alam niyo po yung mga pinuhunan nila nung sa interview ko doon sa mga magsasaka doon, magmula abono 50,000, mga pananim, binanggit pa yung pagpapatraktor na 3,500 yata yung per day, mga ganon. Tapos yung mga anak nila na kasalukuyang pinapaaral, nag-aaral sila. So yung pong mga problema na dumarating, kaya ito pong podcast na ito ay samahan niyo po ako na ipanalangin ang mga daan-daang pamilya sa lugar ng Isabela na kung saan ay nakakaranas ng tinatawag nating El Nino. Pag-pray po natin sila. Ayun. Ang pangako po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ang pangako niya ay papanumbalik niya ang mga nangasira. At gayon din, marami po tayong mga problema na mga dinaranas, hindi lamang po mga pananim, kundi mismong mga buhay na ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapamilya, na kung saan ay ang feeling nila ay katapusan na at panibago na naman pangungutang. Yung pinanim nila doon ay pinangutang pa. Kaya kung tutusin, tingnan po natin ay napakasaklap, no? Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ayon sa pangako niya sa Joel 2:25, ang ating mga pusong sugatan, mga pangarap na akala natin ay nasira na. Purihin ang Panginoon at nandyan pala si Pastor Roger. Kita-kits ulit tayo, Pastor Roger. Pinanood ko kahapon si Erwin kahapon, siyang nagmensahe pala. So praise the Lord. Gayon din kay Pastor Emelito Punta. Pastor, magandang umaga sa iyo dyan. And of course kay Yayo Bats, magandang umaga po sa inyo. Ibinabalik ang pag-asa, binabalik ang kagalakan, ibinabalik ang kinabukasan ng ating Panginoong Yesus. Katulad sa aklat ng Joel na isinulat sa panahong winasak ng napakalaking salot ang talang ng kanilang lupain, naubos lahat ng mga ani, nagutom ang bayan, nawalan sila ng pag-asa. Ngunit matapos silang lumapit sa Diyos at magsisi, ay ibinigay ng Panginoon ang napakagandang pangako. At pangako niya, ibabalik ko ang mga taon ng mga nasira, lahat ng balang. Yan. Greetings mula kay Manang Pastora, ang aking kapatid, Marita Ignacio. Good morning, dating pastor. Nakarating ka na sa Zambales? Hindi pa po. Nandito ako ngayon sa loob ng Victory. Yan, nakikita niyo. Nandito ako ngayon sa likod ng Victory Liner, live broadcasting. Ayan po, so huwag po tayo mawalan ng pag-asa. At yung mga maraming pag-asa na nasa kanilang mga palad ay i-extend po natin yung ating blessing para sa mga nawawalan ng pag-asa. Wala naman akong bit-bit na milyon o maraming pera, at sana'y pagbibigyan ko na lang ng panawagan na lang po sa ating gobyerno na matulungan, subsidize yung mga nasira. At ang balita ko naman ay may insurance yata yung mga pananim nila doon. So purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, mga minamahal na kapatid, kay Sir Ada, Sir Rolando dyan sa Pangasinan. Kumusta po ang inyong lagay ng mga pananim dyan? Kalungkot po yung iniwanan po sa Isabela na pinagpakasyonan dahil nangangasira yung kanilang pananim. Kaya kailangan po natin ng isang malakas na panalangin para sa kanila, para magkaroon ng restoration ng kanilang mga pananim. So purihin po ang Panginoon. Ako po muna ay magbabayad
dito sa konduktor, naniningil na. Sa inyo. Okay. Bayaran ko lang saglit. Sir, itong ano. Boss, Wala ba rin, sir? barya? Magkano ba hanggang doon? 232 lang po. Wala sir, o gusto mo ibalik mo lang mamaya. Yan. Okay, so pasensya na po kayo. Nandito po ako sa loob ng Victory Liner. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya. At samahan niyo na lang po ako sa panalangin para sa kanila. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa mga oras na ito. At nakapiling ko online ang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya din Lord, sa pangako mo na magkaroon ng restoration, dalangin namin Lord ang kapayapaan sa mga magbubukid na nasasalanta sa kasalukuyan, Panginoon. Kami po ay nanalangin at naninindigan, Panginoon, kumihiling sa iyo ng pag-asa para sa kanila. Maraming salamat o Diyos sa maikling mensaheng ito ay nagkaroon kami, Panginoon, ng pagkaing spiritual at higit sa lahat ay pagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kagilang Ama, maraming salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat po at greetings kay Master Maricar de los Santos ng San Marcelino. Kay Sir Aga, good morning. Kasalukuyan ngayon, nandito ako. Ayan, nasa loob ng Victory. Ayun, nandiyan pala si Kuya Maning. Hello Kuya Maning. Ayan. This podcast, pakirewind na lang ninyo. Special mention sa mga nasalantang pananim dyan sa Isabela. Purihin ang Panginoon dahil ang pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Ay lagi niyang iingatan at i-restore niya ang mga nangasira. At patnubayan po tayo ng Diyos sa mga oras na ito at susunod the days ahead. Purihin ang Panginoon. And of course kay Pastor Manny Gandingan, pasensya ka na, hindi na kita nadaanan dyan sa Isabela, pero huwag ka mag-alala, hindi pa naman marami pa naman pagkakataon na magkasama ulit tayo, o baka sa graduation na lang. Nadaanan ko na nandito na ako sa Daug, pabalik sa Zambales. Okay, so maraming salamat po sa inyo mga ginigiliw kong tagapakinig, ginigiliw kong mga kaibigan, at muli tayo magkasama-sama sa araw ng bukas. Pakibalikan na lang po at basahin sa inyong banal na kasulatan yung Book of Joel 2. Yan. Nandyan po yung ating mga caption. So purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. And of course kay Ate Marita, and especially kay Ma'am Loy at mga kapatiran natin, si Ma'am Maripas. Maraming salamat po, and Iris May Utak. Praise the Lord. Praise God. Morning Pastor, safe travel and God bless. Yes, mga 3 oras pa itong siguro biyahe mula dito sa Daug hanggang sa Olongapo, and then Olongapo to San Marcelino. Ayan. Good morning din kay classmate Nora Fong, watching from Masinloc, Zambales. It's a beautiful day. Maulan siguro dyan sa Zambales ngayon, Sa Isabela ay walang kaulan-ulan, kaya kailangan po natin ng special prayer para sa kanila. Extending our hands to all affected dahil dito po siguro sa El Nino na ito. Pero sa atin pong Panginoon, wala pong El Nino. Lagi po natin ipagdasal ang kalagayan nila, mga nahihirapan. Yan naman ang pag sinurrender po natin yung buhay natin, ano pa nga ba ang gagawin natin, doon po tayo sa lumalang sa atin, nananalangin at lumalapit
sabi niya ay ibabalik niya. Siya po magbibigay ng biyaya. Siya po magbibigay ng lahat dahil siya po ang gumawa. Ang tanging gagawin lang po natin ay yan, amin, wala na mais dito. Yes, Pastor Manny, yan nga nakita ko yung mga mais na nangasira diyan sa Isabela. Ang dami, hektar-hektar talaga yung hektar-hektarya yung mga nasira. Kaya patuloy pa rin tayong lumapit. Baka merong gustong ipakita ang Diyos. May mga nagbiro na sabi ay baka sa Isabela ay pakasalanan daw yung tao. Bakit sa Mindanao naman? Sa Mindanao naman sumobra. Bumaha naman doon. Ayan, hindi Ayan. Good morning ay si Sir Bong Lawyer ba? Magandang umaga. Good morning din po. Sir Bong. Kumusta naman po dyan sa Bicol? Sabi ni Ma'am Maripaz ay dito sa amin sa Mangaldan suspended ang klase dahil sa panahon makulimlim at baka malakas na naman ang ulan. Ay sana ipadala na lang sa Isabela yung ulan at panalangin po natin na pumunta doon kahit lang isang araw na ulan. Siguro ay magkakaroon na ng pag-asa yung mga unti-unti nang namamatay ng mga halaman. Pero sabi nila nung iba, pag natuyo daw yung at hindi na lumaki, hindi na rin sila laki. Ayun. Kaya minsan sa mga ganitong mga dilubyo at mga problema at pananalasan ng panahon ay talagang hawak po ng ating Diyos yan. Hindi po natin kayang tigilan o ano man ang gawin natin. Kaya tanging sa Kanya na lamang, lumapit sa Kanya na merong pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating Diyos upang i-restore katulad ng the book of Joel na kung saan ay nangasira yung mga pananim nila doon sa kanilang lupain noong araw. Purihin po ang Panginoon at maraming salamat po muli sa maikling pagsasama po natin ay nabigyan po natin ng kapurihan ng Diyos. Dalangin po natin sa parte ng Isabela na mabigyan sila ng biyaya ng ulan. Yung mga malalakas na ulan sa Pangasinan, Zambales, ay ipadala na lang doon. Mga malalakas na ulan na mula sa Mindanao, ipadala doon sa Isabela dahil mga hektaryang mga lupain na kasalukuyan ay tigang na tigang, tuyong-tuyo na yung mga lupa. Ang pangako ng Diyos ay hindi po magbabago. Ang pangako niya ay ibabalik niya lahat ng mga nangasira. Kaya tayo po ay manalig sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amorti. Live broadcast inside of the Victory Liner patungo sa Olongapo. Ayan po, ayan. Moving po yung aming sinasakyan ngayon. Purihin ang Diyos at kita-kits ulit tayo po